Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois para bigyan tayo ng update kaugnay sa Bagyong Ruby. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Jessie. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito kay Bagyong Ruby? Saan po ba ito huling namataan? Okay, Jessie. Ito si Bagyong Ruby, yung update natin. Maglalabas tayo ng panibagong bulletin mamayang alas 11. Pero sa ngayon, ang pinakahuling lokasyon na pwede nating ibigay sa ating mga kababayan ay yung lokasyon niya ng alas 9 ng umaga na kung saan nasa 200 kilometers na siya east-northeast ng Borongan, Eastern Samar. Ngayon, kung titingnan natin ang kanyang lakas, ay patuloy na nakikita natin na maaring humina pa ng konti itong si Bagyong Ruby. So, sa mga susunod na updates natin, maaring mapapansin natin na medyo hihina ng bahagya itong si Bagyong Ruby. Ngunit napakalakas pa rin po ng daladalang hangin nito kahit po nagkaroon ng paghina ng konti itong si Bagyong Ruby. At kung sa kanyang bilis naman, ang nakikita po natin, since yung isang nakakaapekto sa kanyang movement ay medyo nauna na o lumayo na sa kanya, asahan po natin na medyo bibilis pa ng konti itong si Bagyong Ruby. So, patuloy pa rin ang aming paalala na ang Bagyong Ruby ay maaaring mag-landfall o tumama po dito sa may bandang eastern and northern area ng Samar, maaring sa madaling araw po bukas. At ayan po mga kababayan, narinig nga natin yung mga maaaring pagbabago nga nito nga si Bagyong Ruby. Kaya naman sa mga kababayan po natin, lalo na dyan sa Visayas na nakakaranas na ng mga pag-ulan, dapat po ay patuloy ang pag-monitor natin sa kondisyon ng panahon, lalo na kaugnay nga dito kay Bagyong Ruby. At Mr. Lois, ano po ba ang, meron po bang posibleng epekto ito nga Bagyong Ruby dito sa Metro Manila, lalo na kung lalapit po ito nga bagyo sa vicinity ng Metro Manila? Okay, Jessie, tama ka sa sinabi mo, no? Sa ngayon kasi pumapasok na sa sirkulasyon itong Bagyong Ruby, itong Eastern Samar, eastern part ng Samar. So, sa ngayon, nararanasan na nila yung mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan dyan po sa areas na yan. At unti-unti na pong lalakas ang mga pag-ulan at paghangin habang lumalapit na nga itong si Bagyong Ruby. At ngayon nga, kung sa katanungan mo tungkol sa Metro Manila, no? Kung masusunod po ang ating forecast track na pag-landfall niya rito sa may northern and eastern Samar, dadaan po siya ng Masbate, Sibuyan, and eventually dito po sa may Oriental Mindoro. Yan po yung pinakamalapit na parte na maaring pinakamalapit na lugar sa Metro Manila. So, pagdating po sa areas na yan, asahan po na ang Metro Manila, unti-unti nang magiging cloudy, mararanasan na po yung mga pag-ulan, and sometimes may mga pagbugso ng hangin. So far, hindi naman natin nakikita na talagang diretsong maapektuhan itong Metro Manila. Pero yun na nga, yung sinabi ko sa inyo, na talagang magkakaroon ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa Metro Manila once na itong si Ruby ay nahandito na po sa may Oriental Mindoro. So sa mga kababayan po natin dito sa Metro Manila, hindi lamang yung mga kababayan natin sa Visayas ang dapat maghanda, kundi pati na rin po tayo dahil posibleng makaranas tayo ng malalakas na pag-ulan, ganun din po ang bugso ng hangin. Kaya naman paghandaan po natin lalo na ang posibilidad ng pagkakaroon ng pagbaha. At Mr. Lois, sa usapin naman po tayo ng storm surge. Posible rin po ba na once na lumapit nga ito nga si Bagyong Ruby dito sa Metro Manila ay magkaroon ng storm surge sa Manila Bay? Okay, assuming na hindi talaga huminang-humina itong si Ruby kasi nagkakaroon ng paghina talaga ang bagyo once na dumadaan na po sa mga kalupaan. Ano po. Ngayon, assuming na hindi naman talaga nagkaroon ng malaking pagbabago yung lakas nitong si Ruby, maaasahan ba natin na magkakaroon ng storm surge ang Manila Bay? So, tinitingnan po natin ang pinakadelinkwenteng oras na babantayan po natin kung gusto po nating malaman kung magkakaroon ng storm surge sa Manila Bay ay yung bago dumating itong si Ruby dito po sa Oriental Mindoro at mismong
nahandun na sa Oriental Mindoro si Ruby. At ang unang-unang maapektuhan o may posibilidad na maapektuhan ng storm surge, ito pong bandang Cavite area, yung mga coastal areas ng Cavite, asahan po na magkakaroon ng storm surge. Yun po kung hindi magbabago yung kanyang lakas. Ano po? So, paglagpas po ni Ruby dito sa Oriental Mindoro, may mga possibility rin dito sa may taas ay magkaroon ng storm surge. Pero yan po ay depende. Depende po kung depende sa bathymetry, yung lalim niya, yung approach nung tubig dito sa may bandang taas na to, no? So sa ngayon ang tinitingnan natin ay yung posibilidad nga na magkaroon ng storm surge dito po sa may coastal areas ng Cavite. Pero wag po tayong maalarma, ano po. Ang gusto lang nating iparating doon sa mga kababayan natin na nandito po naninirahan malapit po sa karagatan dito sa Cavite City, mas maganda po na lumikas na muna kayo at hantay na po na tuluyang lumayo itong si Bagyong Ruby bago po kayo bumalik sa inyong mga kabahayan. Ulitin lamang natin mga kababayan, hindi po natin inaalarma ang mga kababayan natin lalo na dito sa may Cavite area. Pero bilang paalala ng Pag-asa, posible po na magkaroon ng storm surge sa coastal areas ng Cavite dahil nga po sa posibleng paglapit nga nito nga si Bagyong Ruby sa vicinity ng Metro Manila. Yan ay kung mapapanatili nito nga Bagyong Ruby ang kanyang lakas. At Mr. Lois, bilang panghuling katanungan na lamang po, saan po ba nakataas ngayon ang gale warning mula sa Pag-asa? Okay, dahil nga sa napapalakas nitong si Ruby ang amihan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon surge na nagiging dahilan po ng mga pagtaas ng mga alon at paglakas ng hangin sa areas po ng silangang bahagi ng Luzon. Okay? So, dyan matataas po yung pag-alon at malalakas sa paghangin. Ngayon, meron din po tayong nakikitang storms, pagtaas ng height ng karagatan at paglakas ng hangin dito po sa may silangang karagatan ng Mindanao. Kasama na rin po yung western seaboards ng Northern Luzon at northern seaboards ng Northern Luzon. Hindi na po natin sinama yung seaboards dito sa Visayas dahil understood naman na meron po tayong warning signal sa areas na yon. Ayan po mga kababayan, sa mga nagbabalak na maglayag sa mga susunod na oras, iwasan po muna natin yan para mas sigurado ang kaligtasan ng bawat isa dahil nakataas mga po ang gale warning mula sa Pag-asa. Maraming salamat po Mr. Lois. Huwag po kayong alas dahil magbabalik pa ang Panahon TV. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang barangay tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga.